Mommy MacLife, and for today's video, I am with Walt. Hi Mars, Bex. Hi! How you call your subscribers? Mga ka-MacLife. Hi! Huh? Ka-MacLife. Kabaklife. Hi! MacLife, hello. For today's video, we're going to Medina. First time, just galore. For sabi ni Walt, it will be a 4-hour drive. Oh. 4 hours of We can do 3 hours drive only, fast driving. Okay, so I will drive later also. See you later. Abangan nyo ang mga kalsada dito sa Al-Ula. Pakita mo yung kalsada. Wait! Guys, eto na yung daan from Al-Ula to Medina. Talagang first time kong babiyahe ng almost 4 hours and with Waltz, my office, my colleague, and grabe talaga yung daan dito, as in medyo kakaiba sa dati kong pinanggalingan sa UAE. Though safe naman yung daan, maganda naman yung kalsada, kaya lang madalang yung makikita mo along the way kasi syempre freeway, walang gasoline station. Talagang ayan, makikita mo siya, disyerto talaga siya, and bundok. Nakakaaliw pagmasdan yung mga formation ng bundok kasi first time ko nga, kung makikita nyo kayo sa in person, para kayong nasa Turkey. May part sa Turkey na ganito bulubundukin, tapos disyerto. At ang nakakaano dito sa daan is ilang lane ba to? Parang 3 or 4 pa to yung papunta kasi nasa bandang Al-Ula pa tayo, though Medina Road na siguro yun dinadaanan natin. At diretso lang talaga yung kalsada, as in parang wala siyang katapusan, charot. As in never ending. Parang may forever, walang forever ang kalsada, char. So yan, diretso lang kami, at habang daan nagkukwentuhan kami kasi nga first time ko magta-travel to Medina, and sobrang na-amaze ako sa lugar. Nakakatuwa talaga yung mga bundok. Tapos ganyan, wala ka masyadong makakasabay sa kalsada. Madalang yung sasakyan dito. Kasi ito papuntang palabas kasi yan so freeway talaga siya. So madalang ang sasakyan. Kaya pwede ka sana mag-drive ng medyo mabilis, kaya lang may speed limit din siya at may mga camera siya along the way, kaya talagang nakakaano din naman na, 'di ba, magpabilis. Do kaya naman, pero kailangan nating sumunod sa rules, sa batas nila, char. Otherwise makaka-receive ka na lang ng SMS na meron kang fines. At dito sa Saudi, ang overspeeding sa pagkakaalam ko is depende rin naman, no? Parang 300 Saudi Riyal, ganyan. So, di ba? Malaki-laki rin pera yon. Kung convert mo siya sa Philippine peso, mga almost 5,000 pesos yun. Charot. Pang-allowance na yun. Pambili na natin yun ng mga grocery sa Pinas. Kaya dapat, ingat-ingat lang. Kasi yung biyahe namin na yan, nag-share kami at nag-rent-a-car lang kami. At ang rent-a-car namin, siguro kung tutuusin, gagastos kami dyan ng mga 600 Saudi Riyals. Total na yun, full gas na yun, pabalik. So, naghati kami, syempre 50-50. O, tingnan nyo naman. O, maiba naman tayo. Ang ganda, diba? Ang ganda-ganda ng lugar. Kita nyo yung bulubundukin, yung formation. Bato talaga siya, as in, madalang ka makikita mga puno or dahon dyan sa bato na yan. Kasi iba-iba yung kulay ng bato. Minsan meron para siyang anong tawag dun? Uling ang kulay. Minsan naman medyo mapula siya. So yan. Tapos mapapansin nyo, may matadaanan kami mga tao, naghihintay sila ng hitch, parang nakikisakay sila. So may mga tao naman talaga nagpapasakay, but syempre nag-iingat din kami kasi highway naman to, freeway, hindi mo alam, makakatakot din naman tumulong, though meron naman tumutulong talaga sa kanila, kaya lang hindi kami yon chart, sorry mga kuyas, ganon. So ayan, along the way, right and left, talagang bulubundukin na makikita mo yan. Wala pa kami nakikitang like
gasoline station. Pero siguro, maya-maya lamang ng konti, meron yan. Kasi 4 hours drive yan. So, mga between 2 hours, meron kami makikita parang, meron daw yung parang station na gasoline, may mga toilet, may konting coffee shop na pwede kang magpahinga. Ganon. So, malalaman natin later on. So, ganyan lang muna tayo. So, yan. Drive lang muna. Ito part 1 lang tong ginagawa ko kasi sobrang haba ng video na nagawa ko eh. And ayoko talaga siyang i-edit to the max kasi gusto ko makita nyo yung daan, yung formation ng mga bundok. Do medyo hindi man ako kagaling na mag-edit at medyo magulo-gulo pa, medyo nahihilo kayo, pasensya na po. But anyway, ayan nga. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. So sa tingin niyo may nakikita na ba kayong mga parang tipong bahay-bahay, walang habitats dito sa area na to kasi nga nandun pa tayo sa disyerto, nasa highway pa tayo. Pero along the way, meron tayong madadaanan ng mga ganon. Yan. So drive lang muna tayo. At minsan, meron kayong madadaanan ng mga tumatawid na camel. Kaya minsan may mga sa kalsada may sign ng, di ba, tumatawid na camel dyan. Kaya nakakatuwa pag na-timingan mo sila, grupo-grupo sila tapos tatawid. So syempre slow down ka kasi mga camel yun. Yan, o diba, medyo may mga puno-puno na kayo nakikita. At the same time, medyo diretso yung daan natin, diretso lang. O diba, parang nakakaaliw ang kalsada. Ang ganda ng daan, ang haba ng daan. At syempre, nakakatakot din kasi along the way, no? Hindi naman may bigla ka na flat or something. Kaya nung nag-rent a car kami, syempre pinili namin yung safe na sasakyan din para at least, diba, makakatakot kasi masiraan ka sa ganyan. Ang tagal ng rescue, malamang. Okay guys, see you next time on part 2. Bye!